Okay, watch. Oh, look. Okay, hello there. So meron naman tayong bagong art project, bagong-bago to. Siyempre, inspired na naman ng aking mga nakilalang mga artist sa aking art adventure, art conquest. So na-influensyahan din talaga nila ako. As you can see, nagkaroon ako ng sarili kong museum, nagkaroon ako ng sarili kong art space, at continually nagbebenta ako ng art dahil yan sa mga nakilala ko sa art. Tapos ngayon, dahil sa kanila, nakakuha na naman ako ng style. Of course, pag nakita nyo lang yung style, hindi naman actually silang magtuturo sa'yo ng para maging expert ka o makapagbenta ka ng ganong klaseng art. Ang magtuturo sa iyo ay sarili mo na. Maghanap ka sa internet ng mga information para maituloy mo yung iyong art. So ito, nandito tayo ngayon. Ito yung tinatawag nilang pour, resin pour. Para itong mini installation, this will be frozen in time. Kasi pag ganyan, pag open na ganyan, maalikabukan, di ba? Maalikabukan siya, tapos open siya sa elements, mabubulok siya. Pero pag binuhusan mo ng resin, titigas na siya. Magiging frozen in time, no? So, itong nasa ilalim, obviously, is a CD case, no? CD case lang to. Tapos, ito naman ay yung container niya. Kailangan may container kasi. So now, may nakita akong post kanina. Maganda nga naman. Sa isa sa mga friend ko, artist, sabi niya, yung art mo daw will not sell itself. No? Yung art mo, hindi siya magbebenta ng mag-isa niya. Kailangan i-promote mo siya. Kasi napakaraming artist nga naman sa mundo na magagaling din. At saka may mga connection din. Kung makikita niyo yung sa Philips, sa Sotheby's, sa Christie's, no? Magugulat ka kung bakit ganun kalaki ang presyo nila, no? Pero kung tutusin, hindi mo rin ma-appreciate lahat ng klase ng art nila. Yung iba napakasimple, yung iba parang pinagtistisan, pero yung pambumebenta. Ngayon, explain ko lang tong pour natin, no? Of course, there's the motorcycle because my vlog, ako kilala sa internet is Pinoy Adventure Rider. Kaya yung motorcycle, ayun yung sticker ko. Of course, I'm also a photographer. Ito, makikita nyo to sa profile pic. Meron akong kamerang ganyan ang itsura. May long lens. Tapos ito naman yung nagko-cosplay ako. This character here, parang Lego, ayan o. Tapos nag-airsoft din ako. Kaya parang sundalo siya, no? Of course, down here is my brother's tag. Yung brother ko, wala na siya, no? So naiwan yung mga tag niya dito sa bahay. Ano siya, bag maker, designer, bag designer. So naiwan yung mga tags niya, marami. Lalagay ko lang dyan. Tsaka ito, tag din niya to sa bag niya. Of course, yan ang mga ginagamit niya sa kanyang mga bag art, mga crystals. Ngayon, kailangan yan idikit nyo. Nakadikit yan, no? Kailangan idikit nyo yan. Dinikit ko to kahapon pa with the glue, with the ordinary glue, Tsaka pati rito sa sides, nakikita nyo ito pati dito. Para yung pour natin hindi sumambulat dyan. Pero kailangan, in case na matuyo na yung resin natin, kailangan madali din siyang i-detach para crystal clear, malinis. Okay, no? Ganun ang gagawin natin. Ngayon, ito na yung resin. Ito na yung epoxy resin. Nakalagay dyan is epoxy resin at merong hardener. This one is the hardener. So ang nakalagay dyan, mixing ratio is 3:1. Ang curing time niya is 15 to 24 hours. Yan, 15 to 24 hours. Tapos ito pala ay may shelf life na 6 months lang. Itong resin na to na nasa bote, no? So titigas din siya in 6 months. Kaya kailangan magamit na. So mixing is 3:1.
lahat ng resin hindi iba-iba rin. Meron ding 1:1, no? Ito 3:2. Alam nyo kung bakit may 1:1? Siguro sa tingin ko lang yun yung mabilis matuyo. Kung nagmamadali ka talaga, kasi ito is 24 hours curing time. Yun ang dahilan kung bakit kailangan yung item mo ay ano siya, yung hindi madaling makalas. Kasi pag nag-leak yan dyan, magkakaproblema ka, magli-leak, lalabas dyan yung resin. Ngayon, this is 3:1, no? So, usually ginagamit nila, kung hindi mo ito ubusin, gumagamit yung mga tao nitong digital meter. Itong digital meter naman 100 pesos ko lang yan nabili. Ngayon, itong maganda itong sa pinagputulan ng Coca-Cola 1.5. Nagaganon mo para pag binuhos na natin. Let's go. Let's pour. This is 300, no? Dapat to pagsamahin mo na sabay 3:1 na Pero dahil kalahati lang tayo, let's check. We go 150 over here. Okay, 149. Almost. So may natira tayo para sa next pour natin. This is supposed to be 100. So kalahati ito, dapat to mag 200, no? Okay, let's go. This is the hardener. 200. Yung mismong resin ay malapot, itong hardener ay malabnaw. Okay, let's go. Let's stir it. 200 na. Ayan nakikita niya sa metro, 200. Let's set aside. So yan. Nakikita niyo buo pa siya. Tatanggalin natin yan. Wala naman siyang amoy. Pero siguro kung makaramihan na, kailangan siguro mag-mask ka na. Pero wala namang amoy sa ngayon. Ayan naglilinaw Tapos meron pa siyang mga ganun, mga parang mapa Tanggalin natin yan. I-mix natin siya hanggang sa matanggal yung mapa na yun. Of course, nakasalamin ako kasi alam mo na, baka tumalsik. Pero karamihan naman ang gumagawa ito, hindi nagsasalamin. Ewan ko kung bakit. Pero dapat siguro magsalamin dahil resin to. Baka mas stuck up yung mata natin. Ayan habang tumatagal nagki-clear siya. Tapos pag na-mix mo lang yan, meron ka na lang mga 15 to 30 minutes para ibuhos siya. Kasi habang minimix mo lumalapot Ayan clear na Pero nakikita nyo may bula. Tatanggalin natin yan. Yung bulang yan, kailangan painitan natin to, tatanggalin natin yan. By ayan sa loob suspended in time din yung mga bula. Tatanggalin natin yan by heat gun. Pero may nalaman din ako na alam mo yung mga bula na yan, meron ding chemical na nilalagay dyan, konti lang para mawala yan instantly. Ayan na. Nararamdaman ko na malapot na. You have to pour now. Okay. Watch. Oh, look. According to the panel of judges, hindi naman panel of judges, aka internet, ang nagtatanggal ng bula ay heat gun or torch.
or blowtorch, apoy, no? Kaya lang itong heat gun ko is industrial grade. Ito na. Oops, look oh. Sa sobrang init, winarp niya yung plastic oh. Just like that, natanggal yung bula. Para maging clear, para walang maging floating elements dun sa loob niya. Okay. So it's like this, no, yung pagka frozen in time niya. Galing oh, nagkaroon ng effect oh, naging parang hindi, ayun oh, may lumalabas pa mga bula oh. Galing sa ilalim. Yung pagka frozen in time niya, maganda, hindi siya eksaktong ano, bilog na bilog, nagkaroon ng concaving sa gitna, which is okay ah. So that's it ngayon, iiwanan natin to overnight, tapos titignan natin, kasi pagkatapos nun, yung edges niya siguro ililihain natin para gumanda. Ayun yung mga pula, lumalabas pa rin oh. Ayun. So hindi lang bilog ang pwede rito, pwede ritong square. So gagawa rin tayo ng square plexiglass. Ito rin ang gagamitin natin, mga discarded CDs. Ang ganda, I'm happy, I'm satisfied no, kasi nandun yung logo ko, yung camera, and wow, of course this plate of my brother. Okay, marami pa tayong gagawin nito, tapos ituturo ko rin to sa art space ko, no? You can call ahead of time kung wala kayong materyales, ako ang bibili. Of course may extra charge no, kasi ako ang order and everything, prepare ko na, tapos add na lang natin dun sa tutorial fee and everything no. So ihanda nyo, tutulungan ko kayo kung paano i-layout yung materials nyo, yung mga memorabilia nyo, paano i-layout. Tapos you know, marami kayong pwedeng gawin dito. Pwede nyo gawin pwede natin ito lagyan ng ilaw. Dahil nga transparent ito, pwede natin lagyan ng electronic sa ilalim, tapos lagyan natin ng kahoy na base, no? Tapos nandun sa kahoy na yun yung LED, para paggabi iilaw siya. Galing ano? Wow, I'm happy.